Hello po, ako po si Crismel. Ito po yung mama ko. Ako po si Mama Au at nandito po kami para mag-testify ng goodness sa buhay namin na binigay ni Lord. Nasave po ako dahil kay Crismel. Start po ako sa COP nung anak ko kasi every Thursday po nagba-Bible study po sila. Tapos nagpupunta po sila sa church. Pag umaalis siya, tinitignan ko siya, sabi ko, kawawa naman yung anak ko kasi mag-isa. Siyempre ibang family yung kasama niya, tapos sa pamilya namin siya lang. Sabi ko, kailangan samahan ko yung anak ko. Pumasok sa puso ko si Lord kasi nakikita ko yung anak ko natututo sa Bible, sa salita ng Diyos, at natutuwa po ako dun. Ang natututunan ko po sa Bible study po namin, kabutihan po sa mga kapwa. Si Jesus na kaya niya pong gumaling ng tao, kaya niya gumawa ng buhay, at kaya niya po bigay ng trabaho sa mga ibang tao. Lagi namin pinagdadasal kay Lord yung kaligtasan ng mga anak namin. Kung saan man po sila naroroon, ano man po ang ginagawa nila, iligtas sila sa kapahamakan, sa panganib. Magwa 1 year na po siyang umaattend ng Bible study. Nung nangyari po yung incident na yon, may ubo siya. Ubo lang, nakala namin mag-asawa, simple lang. Pero siya, sinasabi niya, okay lang daw siya. Gusto niya daw pong pumasok. Tapos hindi po namin inaasahan, mga 15 minutes lang, sinabi na sinugod siya sa ospital. Natakot na po kami nun. Dali-dali po kami nagpunta. Lalo na nung sinabi ng teacher, bilisan mo mami, medyo nangingitim na yung si Crismel. Yung feeling ko po, nung parang may matay po ako. Kaso pagkapunta ko po sa classroom ko, doon ko po bigla binatubag sa side po. Kasi nahihirapan na po ako humingat. Nagsalita po ako, parang hangin lang po yung salita ko, wala nang marinig. At pinapainom nila ako ng tubig. Doon ko po naisip lahat ng kaibigan ko, pamilya ko, at doon na po ako walang naalala. Sa ospital na po kami dumiretso, tapos yung anak ko nakahiga sa kama na walang malay. Doon na po ako nilapitan ng doktor na kaysa umiyak daw po ako, magdasal po ako kasi nasa critical na kondisyon yung anak ko at kailangan po siya tubuhan para tulungan makahinga. Dasal po ako ng dasal. Sabi ko, Lord, iligtas mo po ang anak ko. Tapos naisip ko po para mas maraming dalangin. Nag-chat po ako, sabi ko, kailangan po namin ng dasal, mas maraming dasal, o mas magiging mas mabilis yung panalangin namin para kay Crismel, para makabalik po siya sa amin. Tapos nakikita po agad namin yung recovery ni Crismel ganong kabilis. Kasi pag dilat na mata niya, kahit may tubo siya sa bibig, kinamusta namin na okay ka na ba? Sagumagot lang po yung anak ko ng, tapos may konting pagngiti. Kahit may tubo po siya, mas inaano niya po na ma-relax kami kasi okay na siya. Napakabilis lang po ng pangyayari. 6 hours nakita agad ng doktor na ang galing ng batang to. Okay na agad siya. Pwede na natin tanggalin yung tubo na yan. Sabi po namin sa doktor. Dok, salamat po talaga kay Lord. Salamat po kasi binalik mo sa amin si Crismel. 12 hours lang po kami tumagal sa ospital. Binigyan na po kami ng discharge paper. Lahat po ng laboratory test niya sa dugo, normal po lahat. Wala pong nakitang sakit. Parang wala po talaga nangyari. Nung umuwi ng bahay, kung paano po siya normal sa araw-araw, ganun din po siya nakita na umuwi. Pag kinukwento ko po yun sa mga kapitbahay namin, yung talagang hindi ko po kaya maipaliwanag, basta alam ko po, miracle yun nangyari sa kanya. Isa nangyari po sa sitwasyon ng anak ko, sabi ko, baka yun yung way or sign na binigay ni Lord na para may kayat na rin ako ng anak ko, makasama sa Bible study, para makarinig din ng salita ni Lord. At gusto ko po yung ma-experience sa buhay namin. Nung naka-recover po ako, lalo ko po na-enjoy yung kasama ko na rin po yung mama ko pag-church po. Hindi na po ako magigising ng tanghali. At magigising na po ako ng umaga para maka-attendant po. Nagpa-pray na yun po ako magkaroon ng Bible po para makapagbasa na din po ako ng Bible po. At makatuto po ako kay Lord ng mga mabubuting asal at walang masamang asal. Sa COP family po, kung nag-iintay po tayo ng milagro sa buhay natin, hindi po imposible. Sa intim na dasal po, lagi po tayong pinakikinggan ni Jesus. At ang bata na katulad ko, makinig kayo sa boses ni Lord at lagi kayong umattend sa mga Bible study at lagi kayo
magbasa ng Bible at lagi kayong mag-pray para sa kabutihan ng pamilya nyo at kabutihan nyo at lahat ng miraglo na mangyayari din sa iba. At si Lord po ay ang totoong Savior natin sa buhay.